barbecue time! Hi guys! Good morning! It's barbecue time! Ako nga pala si Divina Robertson, nakatira dito sa Canada, married to my Canadian husband, mom to my twins, and also a fur mom to Cookie. Kamusta na po kayong lahat? At dahil nga nagba-barbecue ako, hindi ko po pwedeng iwanan to. So naisipan ko, si Cookie takbo sa likod ko, naisipan ko na kumain tayo ng ice cream. So, bago tayo unahan ni Cookie, eto po, ipapakita ko. Eto, Filipino. Si Cookie. Nawa tuloy ako kay Cookie. Gusto ko pumunta sa loob, tapos bigyan siya ng treat. So, pupunta lang po ako sa loob ng mabilisan at dadalang ko ng treat si Cookie. Siyempre, para lahat may treat, di ba? So, okay, nakalow yung setting ng niluluto ng binabarbecue natin. So, ibabalik ako. Bantayan niyo yung ice cream. Saglit lang. So, eto na yung treat para kay Cookie. Nakonsensya naman ako, kakain ako ng ice cream. Si Cookie walang treat. Ay! Here, Cookie! Here! So, ayun na po. Nilagay ko na yung treat para kay Cookie. So, etong halo-halo na to, hindi mo siya mabibili sa mga regular grocery store. Kailangan mo pang magpunta ng Asian grocery store. Kung itatanong niyo po na malamig, ang sagot po ay, opo, malamig po. Actually,
yung ang labas ay may tumatawag. Sino kaya yan? Spam. Marami pong mga maraming mga tumatawag na spam caller na magpa-duct cleaning ka daw, ganun. Duct cleaning, sa mga hindi po nakakaalam, yung dinadaanan po ng hangin, ng heater at ng air conditioning. So, dinecline na po natin. Ito. Magnolia halo-halo. I-check upin ko lang yung binabarbecue natin. So far po, okay naman yung binabarbecue natin. Kaso, nilagyan ko siya ng maple syrup. Parang hindi ko alam kung hindi yata siya magandang idea na nilagyan ng maple syrup. Kasi parang makikita mo na parang nagtututong agad. Pero hindi. Kasi ganun talaga, di ba? Kapag ang niluluto mo o binabarbecue mo, nilagyan mo ng asukal o kaya ng honey o maple syrup, yung tamis nun magka-caramelize siya agad. Parang sa tocino, ganon. Nasaan na? So, tignan po natin yung ating binabarbecue. Sorry, Cookie. Dapat po siguro umpisa pa lang nakaano na to. Dapat siguro umpisa pa lang inano ko na, nilagay ko na sa low fire. Gusto niyo uling makita si Cookie. Bigyan natin siya ng sweet. Cookie! Yan. Oh, Cookie! Ayan na siya. So, kung isipin nyo po, kung nilalamig ba si Cookie, makikita nyo naman po. Sa katunayan po si Cookie, yung damit niya, kasi lagi ko yung sinusuotan ng damit pag lumalabas. Yung damit niya, nung lumabas siya dito, nakadamit siya, ang ginawa niya, binaon niya yung damit niya. Ngayon, hindi ko na mahanap kasi wala nang tigil yung kakasnow. Yeti na po si Cookie. Nag-ano na siya, nag-mutate na siya, Yeti na siya. Dito na po yung mga bata sa bahay. Magpapahinga lang sila pagkatapos kung iluto tong barbecue. Kakain na po kami. Kayo po ba mahilig kayo mag-barbecue? Anong paborito niyong bina-barbecue? Cookie. So, kapag nakatira po kayo sa ganitong malamig na lugar, hindi po kayo agad-agad pagpapawisan. Hindi kayo maglilibak sa pawis. Pag-usapan natin. Ano ba ang mga advantage ng nakatira sa malamig na lugar? Ang mga... Ay, sorry, Cookie! Come here! Cookie!
Eto po. Ayan po, tignan niyo si Cookie. So, ano bang advantage ng mga nakatira sa malamig na lugar? Isa po sa mga advantage, ayun nga, hindi ka maglilibak ng pawis. Pangalawa po, diba sa Pilipinas pag matutulog ka, may umuugong na lamok. Dito po, walang umuugong na lamok. Makakatulog ka ng maayos. Kasi yung tenga mo, walang uugong na lamok. Yun ang isa sa mga advantage. Ano pa ba yung mga ibang advantage? Yun, kung yung freezer mo punong-puno na at may cooler ka naman, ilagay mo yung mga ibang pagkain mo sa cooler, tapos ilagay mo sa labas, ilagay mo sa backyard mo, pero siguraduhin mo lang na meron kang ilalagay na paracord para hindi mabuksan ng mga raccoon. Pagkatapos lagyan mo ng sa ibabaw para hindi mabuksan ng mga raccoon. Ano pa bang mga ibang advantage? Yung mga nakatira po sa mga malalamig na lugar, comment down below kung ano po yung mga iba pang advantage. Para sa akin, isa po sa pinaka advantage para sa akin ng nakatira sa 4 season, kung saan meron tayong winter, spring, summer, fall, ay yung appreciation mo, yung tumataas yung appreciation value mo sa panahon. May lagi kang nilook forward, nag-iiba-iba yung panahon. Yun, napakaganda sa akin. Para sa akin, pag fall, yung mga lahat nag-iiba-iba ng kulay, yung mga puno, sobrang makulay na makulay niya talaga. Fall, umpisa ng fall, ang pinakamakulay na makulay. Pagkatapos magkakaroon, nandiyan dyan na yung may apple picking. Kapag fall, meron ng pumpkin patch, yung mga ganun po. Para sa akin, masasaya po yung mga yan. Pagkatapos naman, pag winter, mag-skating ka, mag-ski, mag-snowboard, tobogganing, yun, masasaya din yun, gumawa ng snowman, ganun. Tapos, kapag spring naman, andyan na yung tumutubo yung lahat. So, nag-ano ka na, na-excited ka na, nilook forward mo na, kasi 2 months lang ang meron tayo, dito po, kung nasaan ako. Sa ibang part po ng Canada, tulad ng BC, medyo, yung winter po ay, tawag doon, hindi ganito kagrabe. So, 2 months lang ang meron tayo na magtatanim talaga tayo, kaya sobrang nilook forward mo na siya, sobrang yung isip mo nandoon na magtatanim ka na, yun po, yung appreciation value mo para sa panahon ay tumataas kapag, para sa akin pag may nakatira ka sa 4 season na bansa. But, tignan natin to. Parang namatay yung apoy. Ayun, parang malapit na siya maluto. Itataas ko nga to kasi parang nakukuba naman ako. Ayan. Ayan. Also, ngayon po ay napakaganda ng araw. Ang buong araw na to ay naging maaraw na maaraw talaga. Sa mga hindi po nakakaalam, kapag ka winter, yung buong paligid mo ay snow, magsuot ka po ng sunglasses kapag ka maglalabas ka na maaraw kasi masyado talagang masakit sa mata, nakaka-strain ng mata yung lahat ng paligid, saan mo man ibaling yung paningin mo punong-puno ng snow, kaya magandang mag sunglasses ka. At kapag winter din po ay may panahon na magiging madulas yung kalsada, parang ice skating rink. Ang maganda po, bumili rin kayo sa sapatos nyo, yung nilalagay na sa sapatos, tapos yung ilalim may tusok-tusok para safe ka. At hinaan natin ang apoy. Ano pa bang maganda sa winter? Pero po, meron din pong tinatawag na seasonal depression o winter depression. Yung ibang mga tao po, pagka winter, nadidepress sila kasi konti lang yung araw. Pagkatapos minsan hindi ka nga makalabas kasi sobrang grabing snow. Yun po. Thankfully naman po sa asawa ko, kasi nga dito siya lumaki, sobrang sanay po siya, 'di ba? Na
alam niya kung paano siya may enjoy, tulad ng hindi pa siya nag-aaral, nag-i-skating na siya, tapos tapos nung batang-bata pa lang po siya, simula siyang nag-aaral, naglaro na po siya ng hockey hanggang mag-high school siya. Kaya alam niya po ma-enjoy sa labas kapag snow. Tapos ano rin po, nag-i-ski rin po siya, na sinishare niya po sa amin ng mga anak ko yung mga bagay na nai-enjoy niya tulad na sa winter. Speaking of ski, nag-ski po kami at nung nakaraang linggo pa po yun, hindi ko pa po na-upload yung vlog. Napakasarap naman itong halo-halo na to. Malapit ko na po siya maubos. Kayo po, mga for parent, ano pong paboritong gawin niyo? Paboritong gawin ng fur baby nyo? Actually po, pagpasok ko, ito si Cookie, wala pa yung plano pumasok. Pero ang gagawin ko, ipapasok ko na siya. Ilalagay ko siya sa bathtub. Tapos yung ilalim niya, babasain ko para yung yellow mabilis lalong matanggal. Meron po kami sa mga hindi pa nakakita, pero ilang beses ko na po ito napakita sa vlog. Meron po kami yung ano tawag dito, hair blower na para sa pets. Sobrang daling makatuyo. Kailangan po talaga namin yun kaya binili po namin agad kasi double coated po si Cookie. Actually po yung buhok ni Cookie mas mahaba pa dyan. Ganyan na lang po ang gusto ko. Hindi ko na siya papahabain pa ng todong-todo kasi sobrang pag mentras mahaba, lalong grabe siyang magbuhol-buhol. Isa pa pala po sa winter, sa mga hindi po nakakaalam, napakabilis niya pong magpaano ng balat, tawag doon, ganyan, no? Yan, magpa-dry. Kaya sa loob po ng bahay namin, taas baba, meron po kaming humidifier. I-check na natin to. Mukhang okay naman siya. So, ang isa pa lang advantage kapag winter sa loob ng bahay. So, nalagay mo na yung damit mo sa washer, no? Sa washing machine. Pag natanggal mo na yun sa washing machine, hindi na siya tumutulo. Ang maganda mong gawin, isampay mo lang. Lalo na yung malapit sa heater, sobrang napakadali niya pong matuyo. Kasi dry yung bahay mo Yung damit, yung basang, hindi mo naman basa, yung damp na damit, siya yung magbibigay ng moisture sa buong bahay mo at madali po siyang ma-absorb. Yun po ang isang maganda sa winter. Yung mga damit mo, madaling matuyo. Speaking of washing machine, ang washing machine po dito namin, hindi ko alam sa iba, napakadaling sumira ng damit. Nung nandito nga po yung ate ko, nang bimisita siya, sabi ng ate ko, makapangyarihan daw ng washing machine, napakadali niyang sumira ng damit. May setting naman po siya. Pero kahit ilagay mo sa setting ng, ang tawag dito, sa setting ng hindi cotton, parang naninira pa rin siya. Kaya bumili po ako ng bag na net kung saan nilalagay ko yung mga ayokong masira. Tapos madali pong numipis. Kaya pag winter po, total naman sobrang dry ng hangin sa buong bahay. Tulad ng mga pants ng bata, ang bilis numipis, lalo na yung bandang tuhod. Sinasampay ko na lang po siya, hindi ko na siya isasama sa dryer. Tignan na po natin. Ay, ito papakita ko sa inyo saglit. So, sa tingin ko po ay luto na siya at papasok na tayo sa loob kasi sobrang nilalamig na po ako ngayon. Malamig na po talaga. At sana nag-enjoy kayo sa pagnanood ng pagkain ko ng ice cream at pagkukwento. Hindi pa po tapos ang vlog. Kapit-kapit lang po tayo. Kapit-kapit lang, saglit lang po.
Hello! Andito po tayo ngayon sa bathroom ni Lance. Hindi ko po paliliguan si Cookie. Ano lang, yung tiyan niya kasi at saka yung paa niya, sobrang kumapit na po yung snow. Pagkakapit po yung snow, kaya niya naman tanggalin yung kasi dinidila-dilaan niya. Kaya rin matanggal pag tinapad ko sa kanya yung sinasabi kong hair blower. Ang kaso, ano tawag dito? Mas matagal yung process. Hindi tulad nito, pagka ganito, mabilis lang yung process. So, nasaan yung tabo mo, Cookie? So, ito pong bathroom na to, ang gumagamit lang si Lance. Swerte, no? Yung batang grade 6 may sariling full bathroom. Naku, may bathtub pa. Kami nung bata kami, walang ganito. Sa labas lang kami naliligo. Eto po si Cookie. Itong bata na to, masyado tong spoiled sa daddy niya. Meron po siyang probiotic shampoo, pero nilalagay ko siya sa ref. Kasi may probiotic, iniisip ko, ang probiotic may mga buhay na bacteria yun, di ba? Na good bacteria. Hindi kaya mamatay yung good bacteria kapag wala sa ref. So, nasa fridge po. Tapos meron pa siyang isa nitong tearless. Meron siya nito. At meron din siyang yan, no rinse. Yan po. So, hindi natin siya papaliguan. Kung mag-alala, Cookie, dito ka. Hindi ka maliligo. Ayan, ayan. Papakita ko po sa inyo. Ayan. Yellow. Kaya po yan tanggalin ni Cookie, pero, tawag dito, magkakalat din si Cookie kasi ng ano eh. Magkakalat si Cookie ng yellow sa bahay. Wala na po, totoo lang po, kada lumalabas si Cookie sa backyard, wala na po akong ginawa kundi balikan ng balikan yung mga pinagdaanan niyang basa. Yung mga yelo sa katawan niya. Okay lang naman po kasi kasi gano'n naman magsaya si Cookie. Kilinisin ko lang yung mata ni Cookie gamit yung tearless shampoo para laging malinis. Putal lang din dito ka na, Cookie. Huwag mong dilaan. Dinidilaan ni Cookie. Huwag mong dilaan, Cookie. Sabon yan. Ano ka ba? Para kang laging dito ka para makita ka ng tao. Ng mga friends natin, ng family natin sa YouTube. Kayo po, ilang beses nyo po pinapaliguan yung fur baby nyo? Yung vet po ni Cookie, ang sabi, huwag siyang papaliguan araw-araw, huwag siyang papaliguan linggo-linggo. Actually, kahit sabi ng vet niya, kahit hindi siya paliguan ng isang buwan, okay lang kung hindi siya magpuputek. Kasi ang mangyayari, tawag dito, mag-aano yung balat niya agad. Parang magdadry ba, tapos hindi maganda. Pero ganyan po, lagi ko pong nililinis yung paa ni Cookie, yung mata ni Cookie. Susuklayan siya kasi nga double knotted. Ayaw niya na, gusto niya nang kumawala sa sitwasyon na good girl. So, tapos na po. Ay, naku. Sorry. Nag-ano po siya. Gumagano siya. Tapos panoorin niyo po, i-hair blower din natin si Cookie. Ay. Nakakain yata ng tubig si Cookie. Kapag may fur baby ka talaga, ano talaga ang fur baby? Para ka rin talagang literal na may baby. Diba? O tara na po. Simulan na po nating i-blower si Cookie para mukha na uli siyang maganda. Right, Cookie? So, i-blower na po natin siya. Nakita niyo naman po na pinindot ko yung pause. Pagkatapos ko po siyang mapindot yung pause, akala ko po nagre-record. Hindi po pala. Nasayang yung mga pinaggagawa ko at mga pinagkukuda ko. So, hindi ko po pala na vlog na tinutuyo ko na yung
buhok ni Cookie, yung pinakita ko po, yung po yung hair blower ni Cookie. Yan po yung ginagamit sa mga pet salon na binili namin para kay Cookie kasi nga mahirap siya matuyuan ng buhok. Tapos, nagkukwento rin po ako sa vlog na yun na hindi ko pala na vlog. Akala ko talaga kasi nagre-record. Ano ba to? Signs of aging na ba siya? Hindi pala siya ng vlog. Tapos yun po na nag-bake po ako ng isda. Yung isda po na yun ay it's Pinoy Henyo time! Dahil hindi ko alam ang pangalan ng isda, tulungan nyo ko. Isda. 3 or 4 times siya ng laki ng galunggong. Third clue, pula yung balat niya. Ganon. Ay, hindi ko, red snapper? Hindi ko po alam, tinapon ko na yung wrapper. Anyways, hindi kasi namin siya laging binibili kasi mas paborito ng mga anak ko yung pompano at saka yung ibang isda. Binake ko po siya. Nilagyan ko lang siya ng mayonnaise. Sa mga hindi po nakakaalam, sobrang takot po ako talaga magprito ng isda. Pag nagpiprito po ako ng isda, tinatawag ko po lahat ng mga banal na mumo. Ganun po talaga. May phobia po ako sa pagpiprito ng isda. At ito naman po makikita natin, si Cookie, hindi pa po siya nasusuklayan pagkatapos ko siyang matuyo. Kaya mukha pa po siya bruha. At anong say ng mga marites? Wala. Maluluma sila kay Cookie. Reyna yan talaga ng chismis. Tignan mo, ang radar niyan talagang umaandar 24. Hindi natutulog. Tignan niyo po, ikaw ba naman? Tignan niyo po ang routine ni Cookie, nasa labas. Sa mga vlog, nakikita niyo po yan, laging nasa labas. Tapos, kung wala sa labas, nandiyan dyan sa taas. Alam niya na ang mga routine ng kapitbahay namin. Anong oras pumapasok sa school ang mga bata, anong oras umuwi, pati yung mga kapitbahay ko na nagtatrabaho, alam niya ang routine. Kaya si Cookie po ang tahimik na saksi sa mga pangyayari. Sa inyo pong lahat, sa time na nilaan nyo sa panonood, and I'll see you on my next vlogs. Hugs and kisses. Mwah.